So, ang topic po natin nung mga nakaraang linggo ay about depression and anxiety. So, bago po pala, nakalimutan ko po yung pakilala, ay sabihin din kanina, ako po ay nurse dito po sa Pilipinas. Also, I'm a registered nurse in the United States. So, nagwo-work po ako, work from home, sa bahay po, and we are working po parang remote from the US. So, ayun po, ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid. Kung kilala po ninyo si Camille, kapatid ko po yan. Kung kilala po ninyo si Janelle, nasa US, kapatid ko rin po. Ay, yung buso po namin si Ina. So, 4 po kami. Lahat po kami ay meron ng tigdadalawang anak. Kaya buntis si Camille sa pangalawa. Praise God po sa goodness ng Lord na kaya po nating tumayo dito. No? So, ang depression and anxiety, it all started because you have that one thought. You have one thought. Okay lang ba? Minsan napapa-English kasi ako. You know? So, nag-start po yung anxiety and depression because po sa isang thought sa isip mo. Diba? So, nag-start lang yan in one thing. Ang bahay po nasisira sa isang anay lang. Nagsisimula pong masira ang isang bahay sa isang anay. Hindi po yan nagsisimula ng agad, sira agad. No? So, kailangan po tayo, nagsisimula pa lang, alam na nating i-correct. Amen? Who would agree with me that a healthy body begins with a healthy mind? Can I hear an amen? Amen. A healthy body begins with a healthy mind. So, kung healthy ang mind mo, you will be having a healthy body. Amen. Amen. So, ang statistics po natin, no, we're going to topic today about negative thinking. Oh, sino ba dito ang magtataas ng kamay, nagsabing hindi nag-isip ng negative this week? Or today? Ha? Kanina, na-test na talaga ako agad kasi si Tita Helen, yung kasama namin sa bahay, nag-usap na kami, iwan namin yung mga bata para makapag-focus talaga sa worship and pray and service. Iiwan namin yung mga bata, 5:30 gising na po ako. So 5:30, 6 o'clock, tinext ko na siya, Tita, nasan ka na? Paalis ka na ba? So hindi pa siya nag-reply, baka paalis na, ganyan, no? Pero 7 o'clock na, 7:30, nandito na dapat kami. 7 o'clock na, wala pa rin si Tita, hindi pa rin sumasagot. Tinawagan na namin ng husband ko nung pagtawag namin, teka lang, parang nagmamadali. My love, ba't parang nasa bahay pa siya? Tita, nasan ka na? Sabi ko, nasa bahay pa. Tita, gusto ko na po mag-isip ng negative. Kaso, sabi ng word, okay, kalma. Magpipreach ngayon. Gamitin mo sa sarili mo ang ninaral mong word. So ito talaga gagamitin ko. Lord, Romans 8:28, may plano ka. Lord, baguhin mo yung utak ko. Ayoko nito, Lord. Change this. It doesn't come from you. Ayoko pong mag-isip ng negative in Jesus' name. Nag-pray kami. Tita, anong gagawin natin? Paano niyan? Wala, isama na natin yung mga bata. Ayoko. Kasi naisip ko na yun. Matagal ko na naisip. Iiwan ko talaga sila. Tapos, okay. Anong gagawin? Pabantay na lang natin sa iba. Sa mga kapitbahay natin, papabantay, ganyan. No? Yung mga kapatid ko po kasama namin doon, parang compound. Pabantay na lang. Okay. Kaso si Camille, papunta na rin ng church. So, paano ba nito, Lord? Paano po? Ngayon, ang nangyari, si Tita Helen, ang bilis. Parang si Darna. No? Sumakay siya ng e-bike galing sa kanila, sa Santo Tomas. Papunta sa amin, 7:40. Nasa bahay na. O, di ba? Sinong gumawa nun? Si Lord, di ba? Talagang wala na akong kayang gawin, pero si Lord, gabi niya, huwag ka na mag-alala. Huwag ka na mag-isip pa. Di ba? So, as statistic naman po, gusto ko pong i-share sa inyo dito sa buong mundo, no, na meron po tayong negative thought and we have been thinking between 40,000 to 60,000 thoughts every day. So, every day po, meron po tayong 40,000 to 60,000 thoughts. 85% of the stuff that we worry about end up having a positive or neutral outcome. Ibig sabihin, yung 85% ng 40,000 thoughts mo per day, ang 85% niyan, di naman pala ka worry-worry. No? Bakit mo wino-worry? Hindi naman ka worry-worry. So, minsan, kakamustahin ka ni mentor, magchat-chat yang sa'yo, Nak, kamusta ka na? Ay, ako si mentor, nag-chat na, anong gagawin ko nito? Ay, nagwala na talaga, nag-search. Ano ba yung last namin pinag-usapan? Backread. Lord, meron ba akong nagawa? Wait lang, sino yung last kong nakausap? Sino ba yung sinabihan ko ng problema? Ay, naku, ba't nakarating kay mentor? Pero si mentor, ang purpose talaga, kamustahin ka lang. Pero ikaw, ang dami mo nang naisip, no? Ang dami nang lumabas sa isip mo. Ang dami mo nang gustong patunayan sa sarili mo at kay mentor. Ang totoo niyan, sabi lang, kamusta? Ililibre ka niya ng kape sa Matayos. Di ba? Kinakamusta ka lang. Pero ang dami mo nang iniisip. Di ba?
So, ngayon po, bakit? Because negative thought is a part of the process. No? Process po yan. So next tayo slide, a negative thought, they are what drives depression. Pag nagkaroon ka ng negative thought, sila yung nag-start. Kaya sinabi ko kanina, papunta sa depression. And they steal your smile. Isipin mo kapag may negative thought ka, parang noong una masaya ka pa, pero ba't minsan pag naisip mo na naman, bumalik sa isip mo, parang nawawala yung saya mo. Diba? They make you nervous and worried. Ano pa? They bring aggression and conflict, and they can even lead to suicide. One negative thought can develop into anything. So yung negative thought po, no, based on false beliefs, no, ito po ay selective facts lang na pinapaniwalaan natin. Sometimes there are positive, but we are choosing the negative ones. Diba? Minsan, mas pinipili natin yon. So ngayon, meron po akong video na gusto ko po na ipa-show sa inyo, mabilis lang, para po mapakita on how we see negative thoughts sa buhay natin. How's the week? 2 or 3. Yep. Sometimes, it's obvious. Sometimes, it's not. Diyan po sa pinakita nating video. Obvious ba na meron siyang pinagdadaanan? Hindi, no? Obvious ba na yung, akala natin yung nandito sa kabilang side, siya pa yung may problema. Diba? Kasi mukha naman talagang problematic. Baka ganun lang itsura niya. Pero not knowing, yung sa kabilang side, siya pala yung merong pinagdadaanan. Ngayon, let us take this opportunity para kamustahin kayo. Allow me to ask you, kamusta ka na? Actually, hindi po ako tumatanggap ng okay lang na answer. Pag tinanong ko po yung mga disciple ko, kamusta ka na, nak? Okay lang, mentor. Okay, PID tayo next week. Kasi alam ko hindi siya okay. No? Ngayon, pwede bang harapin mo yung katabi mo? Kailangan may katabi kayo. Kamusta ka na? Kamustahin mo siya. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo na, I appreciate you. Alam nyo, in this life, very important ang mga kasama natin, no? In this church, we are family. And in this church, we have one another. No? Gusto ko pong malaman ninyo, you are not alone. You are not alone in this. Whatever it is you've been going through right now, you are not alone. Yung katabi mo, kunin mo yung number mamaya, i-text ka. Text mo siya pag may problema ka, diba? Or you can text mentor anytime. Diba? So, kamusta ka nga ba? Kamusta ba talaga yung heart mo? No? At ang mind mo? So, next slide po natin. Gusto ko pong sabihin sa inyo that our mind is a battlefield. The battles of our lives are won or lost in our minds. So, lahat po ng mga laban natin, nagsisimula yan sa utak natin. No? Imaginein po ninyo, may kakatok sa bahay ninyo na stranger, no? May dala siyang chainsaw, may dala siyang hammer, may dala siyang kutsilyo. Papapasukin mo ba? Hindi mo siya kilala. Papapasukin mo ba? Hindi, diba? Why? Kasi ikaw ang may hawak ng susi ng bahay ninyo. Ikaw ang may hawak ng doorknob ng bahay ninyo. You can stop it from coming. It may knock on your door, but the keys are yours. So ito pong kalaban is trying to deceive you, giving you negative thoughts, but the keys are yours.
The keys are yours. You have full control kung ano po yung papapasukin ninyo sa mind ninyo at ano yung tatanggapin ninyo sa mind ninyo. Ang sabi ng mind ninyo, wala akong kayang gawin, hindi ko kayang gawin ito. Are you going to accept it? Or are you going to study who you are in the Lord? Paano mo makakayanan to? Diba? So life is always a battle. And it starts with your mind. No? It is indeed a spiritual battle then, but in this journey, no, nandyan, nagsisimula talaga yan in your mind. So, minsan po, next slide po, why is it toxic? No? Because as human as we are, bakit po toxic ang negative thoughts? Because humans as we are, we tend to remember traumatic experiences better than positive ones. Bakit nga kaya? No? Yung mga negative yung nagre-retain. Bakit yung mga negative yung ulit-ulit sa atin? No? Ano pa? We recall insults better than praise. We react more strongly to negative stimuli. We think about negative things more frequently than the positive ones. Bakit ganon? No? Ang ganda-ganda mo, ganda ng makeup mo, nakapustura ka, ang ganda ng pinili mong damit, tagal mong pinagpilian yan, kung ano bibilin mo, ito bang blue, ito bang yellow, and talagang sinuot mo yan on your special day. Ang dami nagsabi, ay, ang ganda mo, ang ganda ng hair mo, ang ganda ng eyes mo. Pero meron lang, siguro mga nagsabi, mga 20 sila na nagsabi na, ang ganda-ganda mo. Oy, glory to God. Pero meron lang isa na nagsabi, hindi pantay yung kilay mo. Nung sinabi niya na hindi pantay yung kilay mo, ang ginawa mo, nagpunta ka sa CR, chinik mo, hindi nga ba pantay? Oh, mind you people, hindi po talaga pantay ang mga kilay natin. Pero nagpunta ka ng CR, nag-check ka, tapos nag-research ka sa Google, paano pantayin? Nag-search ka na sa Shopee kung anong pwede mong bilhin para magpantay yung kilay mo. So lahat ng pwede mong gawin, tinanong mo na yung mentor mo, mentor, pantay ba yung kilay ko? No? Hanggang pag-uwi mo sa bahay, natutulog ka na lang, sine-check mo pa yung kilay mo. Nagse-selfie ka mga 100 times just to check kung pantay nga ba yung kilay mo. Bakit? Why are we like that? Tama po ba? Ganun po ba yung pinagdadaanan natin? Minsan, we focus more than always, we focus on the negative things. You know why? That is called a negativity bias. Negativity bias, this bias is towards the negative that leads you to pay too much more attention to the bad things that happen, making them seem much more important than what they really are. So yung mind po natin, it processes negative thoughts first. Alam niyo po ba kung paano nangyayari? So kapag, kunwari, kalmado ka lang, nagkakapi ka habang nagde-devotion, and then bigla, merong nangyari na negative, biglang may dumating na Shopee, hindi mo alam paano mo babayaran. Shopee ng asawa mo, nag-COD, hindi man niya iniwan yung pera. So paano, eto na, paano pambabayad ko? Saan nakukuha ng pera? Wala mang iniwan na pera. So yung negative thought, yun ang unang ipaprocess ng mind mo. Kumbaga, kung sa shipping, naka-express shipping siya. Kumbaga sa emergency room, ito yung mga trauma na priority. So emergency, ayan. Pag emergency, sa emergency room, no, uunahin talaga kaysa yung may ubo-ubo. Diba? Mas pa-priority to. So yung mind natin, emotional process ng mind natin, which is the amygdala, ito din yung nagtitrigger doon sa stress hormone, which is the cortisol. So medyo, medical. Pero ganun yung nangyayari. Alam nyo bakit? Kasi same process nangyayari. Nag-i-start from the amygdala, which is part of your brain, no? Emotional processing, yun yung naglilit din ng cortisol. So napakalapit ng processing na yon, kaya ang nangyayari, nagiging automatic. Pag may negative thought, mauuna yan. Mapaprocess yan agad. Diba? So yan ang una nating mangyayari. So ano ba yung mga examples and types of the negative thoughts? So types of negative thoughts, ayan. Ito po meron tayong 15 or more types. Pero ito yung main. 4 na main na types of negative thoughts. So number 1, catastrophizing. Ako po as a nurse and as a mom, dito ako magaling. So dito ako magaling. Jumping into conclusion. Yung anak ko po, may sipon lang, may ubo. Migisingin ko po yung asawa ko 3:00 ng umaga. My love, hindi na ata humihingay anak mo. No? Tawa ka? Relate much, di ba? Overthinking malala. Di ba? Yan yung ginagawa natin. No, minsan, pag may newborn ka, hala, hindi na ata humihinga.
nga to? Usually, di ba, no, Doc? Sasabi, yung mga problema ng mga mami, ganyan. Tapos ano pa, ako po si Shekinah, lagi kasing nagno-nosebleed yung bata. Sabi ko, my love, napunta na ata sa utak yung meron na atang nangyari sa utak. Nurse na ako, pero ba't ganun yung iniisip ko? So maraming mga negative thoughts, no? Negative processes na pumapasok pa rin. So yan yung catastrophizing. Tingnan ninyo kung ano kayo, saan kayo magaling dito sa apat na to. Kasi ako number 1 ako magaling. Pero babaguhin tayo ng Lord. Amen? Amen. So number 2, negative filtering. Ang negative filtering naman, ang sabi niya dyan, ignore the positive, dwell on the negative. So meron binigay sa yung husband mo, pinaggawa ka niya ng kape, tapos imbis na ma-appreciate mo, sasabihin, ang ano naman ito tapang? Kape nga, di ba? Ang kape, matapang talaga yan. Expect mo na. No? Binigyan ka niya ng sasakyan. Paano pang maintenance nito? O binigyan ka niya ng flower. Ba't naman hindi bouquet? Ang ganda-ganda ng church natin, ang lakas ng aircon. Ay, ang lamig, ang lakas ng aircon. Pag mahina aircon, bakit walang aircon? Bakit ganon? No, bakit ganun, no? So yan ang tawag dyan, negative filtering. Kung may nakarelate, baka nandun ka sa number 2. Meron pa tayong number 3, hindi pa tapos, 4 yan. So number 3, ginagamit ito usually ng mga boyfriend, girlfriend. It's not you, it's me. No? Ayan, no? Sabi dito, always blame yourself, even if it wasn't under your control. Alam mo, bakit bumaha dun? Kasi kasalanan ko talaga yan. Kasalanan ko kasi naglagay ako ng doon isang pirasong mais, isang butil ng mais doon. No, yung biniblame mo yung sarili mo na, alam mo, kasalanan ko, bakit hindi na nag-a-attend yung disciple Nagkulang talaga ako talaga yung mali. Kasalanan ko talaga kung bakit hindi nag-attend ng first service yung disciple ko nagkulang ako sa follow up. So kahit hindi mo na, meron naman siya ibang reason. Pero lagi umiikot sa sarili mo. Akala mo ikaw ang bida. No? Lagi ikaw ang bida. Ikaw ang bida in a negative way. So ganyan mo tratuhin yung sarili mo. Sobrang negative. You're fixing yourself. Na ako, nagkamali. Ito na yun. Diba? So next naman, number 4. Absolute thinking. See everything as either black or white. Don't see anything in between. So ano example nito? Kapag nagkamali ka, 9 out of 10 sa exam, may mali kang isa, wala na. Failure na ako. Kamali ako ng isa. Hindi pwede ito. Dapat perfect ako. Hindi ka lang nakasama dun sa high honors. Ayoko na mag-aral. No? Hindi ka lang nakasama dun sa top achievers. Ayoko nito. Hindi tama to. Hindi ka tanggap-tanggap to. Failure ako. Mali ako. Na meron ka lang isang pimple, ay, ang pangit ko na. Bakit ganon? No? May na-miss ka lang na isang period, ay, buntis na ako nito. Di ba? Ay, mga ganon, no? Lahat. Walang gray matter. Lagi, it's either positive ka or nandun ka sa negative. Nadapa ako, wala na, nakakahiya na. Ayoko na mag-heels kahit kailan. Nadapa ako, ayoko nang mag-heels, hindi na ako mag-heels. Hindi ako akyat sa stage. Wala na, hindi na tatanggapin. So, dun sa 4 na yon, sige nga, isipin mo, alin ka dun? Overthinking malala? O ikaw yung nagsa-self-blame? 4 yun, ang dami. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, kailangan natin ma-acknowledge kung ano, kasi part yan, kung paano tayo mababago ng Lord. Sige, pwede bang pakisabi sa katabi mo kung anong mostly ikaw dun? Yan. So, next slide naman. We're gonna talk about, sa brain. So, paano ba ito napaprocess ng brain natin? Fight or flight. Bakit tayo nagkakaroon ng negative thought? Kasi yan, fight or flight reaction ng katawan mo, ng body mo. No? Kunwari, alam niyo kagabi, hindi talaga ako pag may iniisip ka, parang di ka makatulog, tapos kabado, 20, diba? So talagang, ang bilis ang tibok ng puso mo. Kapag, ito nangyayari, kapag may appearance of threat, yung brain mo, pinaprocess yan ng signal. Pag nag-process ng signal, ang tinatawag doon, adrenaline rush. Kaya kapag merong emergency, may adrenaline rush. Pero ang nangyayari sa negative thought, na hindi naman emergency, pero piniperceive ng katawan mo na emergency, akala ng katawan mo emergency dahil nga negative thought mo yan, lagi mong iniisip, ang nangyayari, increased respiration. Bumibilis paghinga mo, bilis ng tibok ng puso mo, tapos parang agad nanlalambot ka, short-term energy, no? Tapos yung mga, which is not good sa ating sistema. No, marami tayong mga na-experience. Yan yung mga physical manifestations, which is nangyayari pag emergency, pero dahil may negative thought ka, akala ng katawan mo, emergency. And kapag ulit-ulit na nangyayari yan sa katawan mo, diyan ka nababagsak. Doon na tayo pupunta sa depression and anxiety. Amen?
So, eto na. Papunta pa lang tayo sa best part. So, ang next slide naman natin, just so you know, that your thoughts have great power. Na-establish na po natin yan, na may great power ang thoughts mo. Lahat, pag ang nakapaligid sa'yo ay negative, ang nakakausap mo ay negative, becomes your way of life. No? Parang default mo na yan. Parang normal na sa'yo. And minsan, ang hirap tanggalin sa utak mo dahil nga nakatanim na. But the good news is, you have great power over your thoughts. Even if your thoughts have great power, ikaw, you have great power over your thoughts. Amen. Amen. So sabi po sa Romans 8:5, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. So, pwede mo nang hawiin ngayon yan. Ang negative thought mo na yan, pwede mong tanggalin. Pwede mong palitan. No? Sa ngayon, mag-general cleaning tayo. So, okay lang ba? No? Kapag po naglilinis sa bahay, sinasabihan ko po yung mga bata, minsan pati asawa ko, no? Kung paano mag-general cleaning, paano ba maglinis? Ibabalik mo lahat ng bagay kung saan dapat nakalagay. Ganun lang, napakasimple lang maglinis, di ba? Mga nanay would agree. Kayang-kaya ng mga anak nyo yan, di ba? So, ibabalik mo lang kung saan mo siya kinuha. So, ganito din yan. Ibabalik natin ang negative thought na to kung saan siya belong. Hindi sa'yo, hindi sa puso mo, hindi sa katawan mo. Amen? So, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Moses. Ayan. So, si Moses, kilala po natin siya. He is a prophet, a teacher, a leader. No? So, ang word po natin ay matatagpuan natin sa Exodus 2 hanggang Exodus 4. No? Hindi ko na po babasahin ang buo. Medyo history po yun. No? So, si Moses and his inner struggle. Si Moses is a prophet, a teacher, and a leader. Ang nangyari po dito, with emphasis on the Exodus 2:12, so he looked this way and that way, and when he saw no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. So si Moses, a leader and a prophet and a teacher, considered nung time being na meron siyang negative na nangyari sa buhay niya, nakapatay siya ng Egyptian. Next verse. Sa Exodus 2:15, so Moses feared and said, surely this thing is known. When Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses, pinapapatay niya, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by the well. So, our past failures, ang pagkakamali ni Moses, no, sometimes it holds us back. It holds him back. So, yung future niya, may maganda siyang future sa Panginoon, pero dahil dun sa negative past niya, parang hindi na siya makamove on. No? And that, my friends, is what Satan does in your life. Ang ginagawa po ni Satan is taking advantage of it para masira ang identity mo sa Lord. So, lahat ng mga negative past mo, binibring back yan lagi ng kalaban. Di ba kayo magtataka pag yung nanay ninyo galit? Ang daming naiisip, historian din, no? Ang daming naiisip yung mga nakaraan, ungkat. Galing, no? Kasi the enemy is trying to put that in her mind to remind you sa mga negative things na nagawa mo. Hello? Yes. So, next naman po, with that being said, nagkaroon ng doubt. Nag-doubt si Moses. Nag-start siya nagkaroon ng negative thoughts. So, Moses had refused to accept God's word. Sinabi po niya sa verse 3:11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring the children of Israel out of Egypt? Sino ako? Alam naman natin na may kakayanan siya. The Lord has chosen him. Pero hindi niya alam sa sarili niya. Nawala yung identity niya in the Lord. No? And then, sinabi pa niya sa mga sumusunod na verses, ito po yung mga sinabi, what I shall say to them? Anong sasabihin ko sa mga Israelites? They will not listen to me. Hindi nila ako papakinggan. I am not a good speaker. Hindi ako marunong magsalita, nabubulol ako. No? Then Moses said to the Lord, oh my Lord, I am not eloquent, neither before, nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech. No, and slow of tongue. Ang daming doubts ni Moses sa sarili niya. Gaya po natin, ang daming what ifs, ang daming buts. No, ang daming nating iniisip. But right now, today, let us choose to turn those what ifs and those buts to God is.
Amen? Amen. So sama-sama po tayong babaguhin ng Lord. Paano tayo babaguhin ng Lord? How do we overcome it? By the power of God through our faith. So alam na po natin, na-establish na natin na merong ganitong nangyari kay Moses. Na si Moses, nagkaroon siya ng mga negative thoughts because of the past failures and parang hindi na niya kayang harapin ang future. So ngayon, paano natin gagawin? Paano niya na-overcome ito? Ganito po na-overcome ni Moses at ganito rin natin i-overcome. Are you ready? Ready ka na ba na palitan ang negative thoughts mo? Amen. So, meron tayong acronym. Ang acronym na yan ay power. Pwede bang pakisabing power? Parang walang power. May power ba? I'd like to hear a power. Amen. Diba? May power tayo. Because the power of the Holy Ghost nasa inyo. Amen? Gagamitin tayo ng Lord with that. Sa ating sarili, in our minds. So number 1, letter P. Pause and recognize the negative thought. So aaralin natin kung paano ginawa ni Moses ang pag-overcome dun sa kanyang negative thought. So sabi po sa Exodus 3:11, but Moses said to God, who am I? Sino ako? That I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt. Sino ba ako? Bakit ako? So next verse. Sabi sa 3:12, so he said, si Lord ito sabi ng Lord, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. So doon po sa number 1, pause and recognize the negative thought. Si Moses, na-recognize niya ang insecurities niya and negative thoughts niya by asking, sino ako? No? Ano ba ako? Bakit ako? Hindi naman sila makikinig sa akin. But God gave him an assurance. Ang sabi ng Lord, I will be with you. So recognizing your thoughts, it allows us to turn to God for assurance. When you recognize na may negative thought ka, you have to ask the Lord of assurance. No? Kasi kapag in-ignore natin yung thought na yan, you cannot make a different change. Magiging vicious cycle lang yan. No? Sabi nga ni Ate Glo, a vicious cycle life, di ba? So, ayaw natin na magkaroon ng vicious cycle life. Gusto natin na magpabago sa Panginoon. So you have to recognize it and choose to intentionally change it. You know what? The first step to freedom is knowing na nakakulong ka dyan. The first step to freedom is knowing na may mali sa'yo. When you are doing your devotion, upo ka, pause, and recognize. Ano ba yung mali na to? Ano ba tong iniisip ko na to? Paano ko to ma-overcome, Lord? I'd like to ask for your assurance. Sabi sa Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. You will find what you are looking for. For example, ang hummingbird, naghahanap yan ng mga sweets. No? Ang vulture, uwak, naghahanap yan yung mga patay na mga hayop, no? Kung kakainin nila. Actually, hindi ba at uwak, parang mas malaki pa sila sa uwak, no? Tapos yung mga hummingbird, naghahanap sila yung mga sweet lang, ganyan. And kung ikaw, you are looking for the bad things, yun yung makikita mo. When you're looking for a bad thing sa isang tao, yun ang makikita mo. But when you're looking for good things, you will find the good. And where can you find the good? In the Bible. Sabi na, di ba? Whatever is lovely, whatever is noble, true, whatever is noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. And when you can find it, where you can find those things, it's in the Bible. Alam po ba ninyo na ang Bible, ang daming promise ng Lord sa'yo dito? Alam mo kung anong promise ng Lord o hindi? Alam mo kung paano mo malalaman yung promise ng Lord? May Bible ka, diba? Basahin nyo po. Basahin po natin, mga kapatid. Kasi po, ang promise nandito. Hindi mo malalaman yung promise ng Lord kung hindi mo aalamin. Amen po ba? Amen. So, gamitin po natin yan. No? Aralin po natin kung anong promise ng Lord. And then, after you pause and you recognize the thought, anong susunod mong gawin? Overcome and challenge the thought. Sabi po sa Exodus 4:10, oh my Lord, ito yung kay Moses. I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and slow of tongue. Hindi po ako marunong magsalita, no? Hindi po ako marunong na mag-explain sa kanila. Hindi ko po alam paano. And
you have to examine your thought. Moses saw his own limitations. Meron din tayong limitations. Nag-pause na tayo and na-recognize natin na may limitation tayo, and yet we are to overcome. So how do we overcome? The Lord reminded him that He created Moses. Sa Exodus 4:11, sabi niya, so the Lord said to him, who has made man's mouth, or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Have I not, the Lord? Hindi ba ako yung nag-create sa'yo? Hindi ba ako yung gumawa sa'yo? Hindi ba ako yung may promise sa'yo? No? So, pag sinabi mong reject ang buhay ko na to, para mo na rin sinabing reject yung gumawa sa'yo. Para mo na rin sinabing reject ang Lord na gumawa sa'yo. Tama ba yun? It is a negative thought. So you have to rebuke it. So, paano ba natin ma-overcome and challenge the negative thought? Number 1, through self-diagnostic. So, paano ba yung self-diagnostic? You check for warning signs. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit ganito yung naiisip ko? Pagod ba ako? Antok ba ako? Ano pa? Puyat ba ako? Galit ba ako? You have to examine your thoughts. Aralin mo, bakit? And number 2, purge negative influences. Ibig sabihin ng purge, tanggalin mo, remove mo yung mga negative thoughts. Ako po, napapansin ko ngayon sa Facebook, may problema siya, paparinig niya. May problema siya sa isang tao, ipaparinig sa Facebook, idadaan sa Facebook. Tapos, meron siyang gustong iparating sa isang tao, idadaan sa Facebook. Hello, mas maganda po, mag-usapan na lang ninyo, di ba? Kasi ang daming tao bang nakikialam at nakikisawsaw. So, yung pong mga tao nakikialam, enjoy naman na nakikibasa. Pero, imbis na binabasa yung, kailangan po pag-pray na lang natin sila. Amen? And mas maganda na mag-usap na lang din. So, yun. That's how we overcome. God provided Moses, with words of assurance. Every time Moses doubted, the Lord provided a great encouragement sa kanya. In-encourage siya ng Lord. When we replace the negative thought with the positive thought, which is the scripture, doon na-reinforce yung faith natin. Doon tayo mas nade-develop. Kapag yung thought, kumakatok, sasabihin na hindi ka nagagaling dyan, hanggang dyan ka na lang. Kailangan ngayon po aralin natin na kapag may ganyan thought, sasabihin mo, you are not welcome here. Amen? Alam niyo ang kailangan natin gawin? Hindi mo lang iisipin. Kailangan sabihin mo. Kailangan i-declare mo with your mouth. They're not welcome. Hindi welcome ang thought na yan. So right now, ano man yung negative thought na naisip mo, right now, pwede bang sabihin mo, you are not welcome here. Amen? So you have to physically speak good things. Because the way you speak affects the way you think, and it affects the way you live. Kailangan magpabago tayo. Kailangan palitan mo. Huwag mo sasabihin na, okay, hindi ko na muna isipin to, mag-church muna ako. Pag-uwi ko, doon ko na lang isipin to. Kailangan hindi ganun. Kailangan, palitan mo right away. Palitan mo agad ng Word of God. Katulad nito, marami tayong mga verses dyan na magbibigay sa atin ng assurance. Yan, kumara sinabi, it is so hard, I can't do it. Ano yung sasabihin ng Lord sa'yo? Amen. Kapag sinabing, it is impossible to happen. Anong sasabihin ng Bible sa'yo? I do not have money for it. Hindi ko kayang provide sa mga anak ko to. Anong sasabihin ng Lord sa'yo? Hindi ba mas masarap pakinggan na ang promise ng Lord ang binabanggit mo kesa sa negative thoughts mo? Amen. Amen. So kung meron man po na negative thought na pumasok sa isip mo, rebuke mo na right away. Amen? So ang susunod naman, na letter natin is letter E. Marami pa yan. Actually, hindi lang 3. Example lang yon. Pero ang daming promises ng Lord. Hanggang sigurong makuha tayo ni Lord, yung promise marami pa rin talaga. So, letter E, engage in gratitude for God's faithfulness. Sabi po sa Exodus 3:5, then He said, do not draw near this place. Ito yung kausap na ng Lord sa burning bush, si Moses. Sabi niya, take your sandals off your feet, for the place where you stand is a holy ground. Wow. Alam po ba ninyo na itong verse na to ay talagang nagrema po sa akin, nag-speak po ang Lord sa akin na to. Others may have noticed, but others, hindi ko naman po pinagmamayaman, pero all glory to God. But whenever I worship, I see to it, I remove my sandals. Literally, walang sinelas. You know why? It's a sign of respect, your humility, and it's a sign na pinili mo and intentional ka na purihin mo ang Lord. Amen? That when you remove your sandals, you're removing everything. Na kapag nandito ka sa holy ground and you're worshiping the Lord, forget mo na yung negative thoughts mo. Forget mo na yung mga self-doubts mo.
Forget mo na yung mga unresolved issues mo. Si Moses po is a 5-star general, 600,000 men ang sumusunod sa kanya. Kasama yung mga anak, mga 2.5 million sila. Yet, in the presence of God, he fell on his face, removed his sandals, and worshiped the Lord. So, sa kabila po ng pinagdadaanan ninyo, sa kabila ng negative thought mo, it is but normal and it's but the right thing to choose to worship the Lord. Pipiliin pa rin magpuri sa Kanya kahit sa mahirap na sitwasyon. Amen? Amen. So whatever you're facing right now, Jesus is stronger than that. And gather ka ng strength doon. Ang sinabi doon, when your mind is full of positive thoughts, yan. So rejoice always, no? Katulad ng worship natin. So we rejoice always. When your mind is full of positive thoughts, wala nang room for the negative ones. Amen? Kasi puro positive na yung malalagay natin. It is very impossible to be positive and negative at the same time. No? And when things are tough, you always remind yourself, ano ba ang positive na nangyari dito? My child, yung bunso namin, si Eliana, na-hospitalized po siya, 2-month-old. Nadala siya sa ICU. No? Tapos, iniwan siya doon. Hindi ako pwedeng matulog doon. Nagkaroon po siya ng pneumonia that time. No? Sinisisi ko yung sarili ko, nurse ako, nanay ako, bakit hindi ko siya na-watch out? Binabantayan ko, pati pagtulog niya, paghinga niya, pero ba't hindi ko nabantayan na nagkaroon siya ng sakit? Diba? So parang ang sisi sa akin as a mother. Sabi ng husband ko, hindi mo kasalanan yan. Pero hindi, kasalanan ko to. Yan yung binabato ng kalaban sa akin because the enemy would want to destroy yung mind ko. No? Destroy yung alam kong katama. No? But, nung time na yun po, pinili ko pa rin na magpasalamat sa Lord. Sabi ko, Lord, ayoko po tong thought na to. Baguhin niyo po ang thought na to. Baguhin niyo po ang pananaw ko dito. Pina-realize sa akin ng Lord, anak, alam mo, ang kagandahan nito, naagapan siya. Magagaling ang doctors niya and nurses. Salamat po sa mga doctors natin na nandito. No? Si Lord ang nag-provide sa pang-hospital niya. Wala po kaming binayaran doon. And alam niyo, nagpupunta ako doon. Hindi ako pwede pumasok sa loob, pero nandun ako sa labas kasi baka may kailanganin sila to play the worship song. And I even shared the gospel doon sa mga nanay na nandoon. Kasi may mga anak din sila na naiwan eh. So, share ako ng gospel. Ayun, the good thing is, ngayon po, yung isang family na sharean ko, friend ko siya sa Facebook, binalita niya sa akin, nag-a-attend na sila ng church. The whole family, their whole clan. No, glory to God. Na, wow, sa kabila pala ng problema, meron ka pa rin pwedeng gawin. Tignan mo yung positive. Huwag yung always negative ang tinitingnan mo. Amen. Amen. So, sa susunod naman, this is the last point, which is yan. Rely on God's strength, not our own. It is not your glory. It is not Moses' glory. It is always glory to God through you. That's why we always say, glory to God. Pag sinabi, ay, ang ganda nyo naman po, tita. Uy, glory to God. Tita na ngayon, no? Glory to, hindi ako baka yung mga tita siya. Glory to God. So Moses always felt inadequate. Pero each time, feeling niya inadequate, nag-rely siya doon sa power ng Lord. Doon sa promise ng Lord sa kanya. So pag may pinagdadaanan ka, kahit negative yan, always use it to give glory to the Lord. Sabi ko kay Joanne, sabi niya, ayoko na mag-testimony kasi hindi pa ako ready. Meron pa kaming pinagdadaanan. Nak, whatever it is sa pinagdadaanan mo, you make sure you give glory to the Lord. No? And Moses' journey reminds us that our strength comes from God alone. Amen? So bago po ako magbigay ng conclusion ko, dito ako nag-focus talaga dahil meron akong isi-share. Yung testimony ko, alam po ninyo yung testimony ko before, no? Yung iba dito nakakalam na naloko po ako. I was robbed emotionally and financially. So sabi, pupunta daw ng ibang bansa, POEA po yung kausap ko, and then lahat po ng mga pera ko sa bangko nawala. Ipon ko, sasakyan, lahat. Ito. Pero dito palang papasok. That's for another testimony, for another preaching. Pero dito tayo magpo-focus. Yung negative thought na pumasok sa akin noong time na yon. So yung time na po na yon, ayokong tumungtong dyan, pumasok sa church. Alam bakit? Kasi yung mga disciple ko, pinag-channel ko na. Dahil nga alis na ako, di ba? Wala na ako. Umalis na ako sa primary. Ayoko nang pumasok dito. Kasi alam ko, alis ako. Pero, pagpapasok ako, bakit ganun? Lagi kong nakikita yung mga mata nila, nakatingin sila sa akin. And yung mga mata nila, on my mind, nagda-judge. Bakit nandito pa to? Anong ginagawa nito dito? Hindi naman dapat nandito to.
ang tali-talino, nagpaloko. Tapos yung parang, bakit, sino ba yan? Failure. Iisip ko sa sarili ko, failure ako. Hindi na ako deserving na nandito. Hindi ako deserving na pumasok pa ng church. Parang, bakit ako nagpaloko sa ganon? No? Tapos ang ginawa ko, nagkulong talaga ako ng room. No, uso pa nun yung nagde-deactivate ng Facebook. Ayan, no, ginawa ko po yung P, pause and recognize, overcome and challenge the thought. Talagang, nagkulong po ako sa kwarto ng 2 weeks. Yung mga kapatid ko po, dinadalan po ako ng pagkain doon sa kwarto kasi hindi ako lumalabas. Nag-deactivate ako ng Facebook. Sineparate ko yung sarili ko talaga. No, alam ko po, nagkamali ako. And nung time na yon, doon ko talaga in-start na, Lord, ayoko na po ng ganito. Nakakapagod kasi yun eh. Yung ang dami mong naririnig. Tapos ang daming negative thought. Nakakapagod po yung negative thought kesa sa positive thought talaga naisipin. Kasi yung positive thought, ang saya lang, di ba? Ang sarap. Pero pag negative, yung tingin mo, lahat ng tao, negative yung sayo. Tapos yung tingin mo, lahat ng tao, may sasabihin silang hindi maganda sa'yo. At ang tingin mo sa sarili mo, hindi maganda, sama-sama na. Actually, sa totoo lang, just so you know, nakakahiyaman po, pero ayoko na rin pong lumapit kay Lord. Sineparate ko po yung sarili ko. No, ganun yung ginawa din ni Moses, na parang napagod din. Pero dumating yung time, hindi mo rin matitiis eh. Hahanapin mo pa rin yung nagpapasaya sa'yo. Nakita ko po yung book, may nakita po akong book. Bible. Yung Bible po, nakita ko siya. Binasa ko lang konti lang. Ayoko naman talaga magbasa. Basta lang konti. Pero when I started reading, nagsusulat na ako ng konti. Hindi na akong devotion eh. Sulat na akong konti. Okay, sulat ko. And then may nakita ako, biglang lumaki. Yung promise ng Lord, biglang naglaki ng font. Sinulat ko ulit yung promise. Tapos, eventually, nakita ko yung promise ng Lord. Tapos meron na rin akong reflection. Aba, nabubuo ko na yung devotion ko. So eventually, nakita ko po na talagang ang dami palang word ng Lord sa akin. Ang dami palang nagmamahal sa akin. Higit sa lahat, mahal pala ako ng Lord. Na kahit failure ako, pinili niya pa rin ako. No? Hindi pa doon natatapos. Actually, worrying is kind of meditating then. But it's meditating on the wrong thing. The key is to meditate on the right thing. So, nagkaroon akong lakas ng loob na pumasok sa church. Pagpasok ko sa church, nagpo-worship. Worship, no? Happy, yan. Praise, nagpe-praise. Nakaganyan ako. Doon ako nakatayo. Kung nasan si nanay na naka-yellow, doon ako nakatayo lang ako dyan. Nay, kayo po yan, nay. Nakatayo lang ako, nakaganyan. Ayokong pumalakpak. Ayokong kumilos. Bakit? Lord, bakit mo ko inalaw na magpunta dito, di ba? Bakit? Bakit ako mag-worship? Tsaka, yung puso ko parang hindi kaya dahil sobrang bigat. Parang hindi ko kaya magtaas ng kamay. Hindi ko kaya na mag-worship. Araw-araw, every Sunday, siguro mga 3 Sundays yon na nangyayari na gusto ko po, Lord, una, ayoko. Pangalawa, Lord, gusto ko po, baguhin niyo po ako. Tanggalin niyo na po to sa akin. I started attending again, pero I cannot put myself to worship. Alam naman po ninyo ako mag-worship talagang all out, pero bakit hindi ko kayang tumalon, hindi ko kayang pumalakpak? Kahit palakpak, hindi ko kaya. Because yung enemy has put yung chains on my hands. Because I was chained. So, anong kailangan natin gawin? We have to recognize na tayo'y nakakulong. And then we have to overcome and challenge. And let's change the negative into a positive assurance from the Lord. May binigay pong word ang Lord sa akin. And ito yung pinakamatindi. Engage in gratitude for God's faithfulness. Alam po ba ninyo, yung times na nakaganyan ako at gusto ko mag-worship, somebody, isa sa mga praise, di ko ito makakalimutan talaga eh. Kasi this is one of the breakthroughs na inalaw ng Lord na gumamit ng ibang tao sa buhay ko. Nakaganyan lang ako. And then that person hugged me from my back. Niyakap ako sa likod ko. Tapos sabi niya sa akin, sorry, naiyak ako eh. Sabi niya sa akin, Shelo, etong time na to, ito yung time na pinakamasarap mag-worship sa Lord. Tapos naiyak na lang ako, naluhod ako. Tapos umiyak na lang ako, wala akong nasabing salita. Praise yun, nagtatalunan yung mga tao, pero ako umiiyak. Kasi ginamit ng Lord yung tao na yun, one of our worship leaders, and one of a very valued friend of mine. Sobrang grateful ako sa tao na to kasi yung time na yon na hindi ko kayang itaas yung kamay ko.
in worship. Yan talaga yung mga worship leader, no? Nakaka-bless kasi hindi lang sila dito nakaka-encourage eh. Pati sa labas ng stage na to, na-encourage tayo. Ginamit siya ng Lord. And then, nung sinabi niya na, Shelo, itong times na to, yung times na masarap magpuri sa Diyos, doon na ako nabasag. Doon na sinabi ng Lord na, anak, tapusin mo na yan. Hindi ka nakakulong. You are free in the Lord and the Lord loves you and the Lord has a great plan for you at hindi pa tapos ang Lord sa'yo. Hindi pa tapos ang Lord sa'yo. Hallelujah. Glory to God, no? And nung niyakap niya ako, it's as if the Lord is speaking to me. Ginamit siya ng Lord. You know why? The Lord sent Aaron to Moses para may makasama siya. Sinabi sa next verse, actually, it's not in the slide, but sinabi sa next verse that the Lord has sent Moses. Sa kahinaan ni Moses, the Lord sent Aaron. Sa kahinaan ni Moses, binigyan niya ng Aaron. Kilala ka ng Lord? Alam ng Lord yung pinagdadaanan mo. And the Lord is actually sending an Aaron to you right now. Patuloy na gusto ko malaman mo that you are not alone in this struggle. God sees you. And yung katabi mo sees you as well. So let's